Napakaganda po ng series natin ngayon. It's Convictions. For the past couple of weeks, pinag-uusapan natin dito yung conviction. Ano ba yung ating mga paniniwala? Sabi nga dyan, what we believe. Ano ba yung mga pinaniniwalaan natin? Bilang mga mananampalataya, ano ba yung mga pinanghahawakan natin? Saan ba tayo tumatayo? Mahirap kasi na we come here to the church, pagkatapos hindi natin talaga nauunawaan at hindi natin nalalaman kung ano ba yung ating mga pinaniniwalaan. Tama? Pwedeng sabihin, mahirap, pagdating nyo, pag may mga nagtanong sa inyo, sino ba si Jesus sa buhay mo? Tapos hindi natin masagot kung sino ba si Jesus. O kaya naman, hindi natin masagot kung ano bang dahilan kung bakit tayo naririto sa mundong ito. Hindi natin masagot sino ba yung pinaniniwalaan natin. So mahalaga na tayo po ay hindi lamang naniniwala, hindi tayo naniniwala ng nakapikit, kundi naniniwala tayo sa isang bagay na kahit nakamulat tayo, buong-buo ang ating mga puso't isipan doon sa paniniwala na yon. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, makinig ka. Importante ito. Yan. So basahin natin ang ating talata ngayong umaga. At ang ating talata ay sa Philippians chapter 2, verse 5 to 11. Okay? So pwede bang sabay-sabay tayo dito? Pwede nyo ba ako samahan sa pagbasa? Ready? Begin. You must have the same attitude that Christ Jesus had. Though He was God, He did not think of equality with God as something to cling to. Instead, He gave up His divine privileges. He took the humble position of a slave and was born as human being. When He appeared in human form, He humbled Himself in obedience to God and died a criminal's death on a cross. Therefore, God elevated Him to the place of highest honor and gave Him the name above all other names, that at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue declare that Jesus Christ is Lord. Yan, napakaganda. Alam niyo itong talatang ito, isa sa mga favorite verse ko to, nung ako po yung nag-aaral ng nakakasilaw. Patayin nyo na nga itong ilaw na to. Tinatamaan daw sila. Nung ako po yung nag-aaral sa seminary, ito yung isa sa mga favorite topics ko. And ang tawag po dito ay Christology. Okay? Now, ito pong pag-aaral natin, ang tawag dito, Christology. Okay? Ibig sabihin, pag-aaral tungkol sa Panginoong Jesus. Okay? Now, I understand, alam nyo na minsan, alam ko, pagdating mo sa langit, hindi ka patanungin ng Panginoon kung anong alam mo sa theology. Ibig sabihin po ng theology ay pag-aaral sa Diyos. Okay? Now, ang Christology naman ay pag-aaral tungkol kay Jesus Christ. Definitely, hindi na mahalaga yung mga bagay na yung pagdating sa heaven. Okay? Kasi kaharap mo na si Jesus eh. Hindi ko naaralin yan kasi alam ko na siya yung tagapagligtas ko, niligtas niya ako, dinala niya ako sa heaven. Kagaya nung taong nakapako dun sa krus. Okay? Hindi nag-aral yun. Ang alam lang niya na si Jesus ay Panginoon. At si Jesus ay walang kasalanan and so, dinala siya ng Panginoon sa langit. Now, but at the same time, sa panahon natin ngayon, importante na nauunawaan nating mga mananampalataya kung ano ang pinaniniwalaan natin. Dahil sa pamamagitan ng ating pag-aaral, lumalalim ang ating relasyon sa Panginoon. Amen? Now, sa talata po na ito, ipinakita dito ang maraming bagay. Ang napaka-importante sa buhay nating mga mananampalataya, yung ating pinaniniwalaan. Una pong makikita nyo dito ay yung humility of Christ.
yung kanyang pagpapakababa. Sabi diyan, you must have the same attitude that Christ Jesus had. Though He was God, siya po ay Diyos. Sabihin nyo nga, si Kristo ay Diyos. Kasi sabi, hindi ho ako nagsabi. Amen? Talata por talata tayo. Okay? Sabi niya, though He was God, He did not think of equality with God. Hindi daw niya pinantay yung sarili niya sa Diyos as something to cling to, na parang hindi niya pinanghawakan yon. Kundi bagkos, instead, He gave up His divine privileges, binitawan niya yung kanyang pagka-Diyos. He took the humble position of a slave. Instead na Diyos siya, kinuha niya yung pagiging alipin. Nagpakababa ang Panginoon and was born as a human being. When He appeared in human form, He humbled Himself in obedience to God and died criminal's death on a cross. Grabe ang pagpapakababa ng Diyos. Una, we need to agree that Jesus is God. Amen? Dahil siya ay Diyos, kaya niyang gawin na pwede siyang magkatawang tao. Kasi yun yung ginawa niya. Though He was God, He did not think of equality with God. Now, naniniwala tayo na may iisang Diyos. Okay? Ngunit ang Diyos ay nasa tatlong persona. Ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, at ang Diyos Espiritu. Okay? Pastor, paano nangyari iisang Diyos pero tatlo sila? Ganito lang yan. Okay? Kung bibigyan natin ng analogy, sino dito nakainom na ng tubig? Haya. Ang tubig ay may iba't ibang bahagi. Alam nyo ba na ang tubig ay may hydrogen at oxygen? Ang hydrogen, kapag ka sinabog mo sa apoy, ano nangyayari sa apoy? Hindi. Lalakas ang apoy. Hydrogen yun eh. Kapag may umaapoy at sinabugan mo ng oxygen, sasabog uli yun. Pero pag pinagsama mo ang hydrogen at oxygen at inabon mo sa apoy, mamamatay ang apoy. Okay? Pero hindi mo pwedeng paghiwalayin yung dalawang yon. Okay? Ganon din ang pagka-Diyos ng ating Panginoon. Iisa ang Diyos. Kagaya ng tao. Ang tao, sabi niya nung likhain niya ang tao in the book of Genesis chapter 1 verse 26, let us make man in our own image. Okay? Ang tao, kagaya ng Diyos, tayo po ay may katawan, tayo ay may kaluluwa at may espiritu. Tayo ay triune being. Paano natin nalaman? Binasa natin yung Bible. Amen? Okay? May mga bagay sa mundong ito na iisa, pero may iba't ibang bahagi. Kagaya din ng asin. Ang asin ay ano? Sino mga nag-aaral ng sodium and chloride? Pag kinain mo ang sodium, ano mangyayari sa'yo? Ha? Patay ka. Kinain mo sodium eh. Lason yun eh. Yung chloride, pag kinain mo, lason ka din. Pag pinagsama mo sila, asin para sa pagkain. Grabe, no? So, ganun natin nakikita na pwede na iisa, ngunit may iba't ibang bahagi. Kaya ang Panginoon, intindihin nating mabuti, na umpisa pa lang, makita nyo to kung bakit napaka-importante ng pagpapakababa ng Panginoon. Ang Panginoon ay, nang pasimula pa, kasama na siya doon. He was there. Isipin nyo, yung Diyos, nagpakababa, pumarito sa lupa. Hindi lang yon, hinubad niya yung pagka-Diyos. Now, hinubad, hindi ibig sabihin po nitong pagkahubad na to ay wala na siyang kapangyarihan. Dahil nung siya'y nasa mundo, siya po ay 100% God and 100% man. Okay? Susubukan ko na ipaliwanag na mabuti ito ngayon sa inyo. Hindi lang yon, taking on humanity. Bakit kailangan magpakatao ng Diyos? Bakit kailangan niyang maging kapareho mo at kapareho ko? Na kailangan ang Diyos ay maranasan ang temptation, maranasang magutom.
Hindi naman niya kailangan. At hindi lang yon, mga kapatid, yung humility ng Panginoon, yung pagpapakababa ng Diyos. Sinunod niya po ang Ama. Kaya minsan tayo mga mananampalataya, katigas-tigas ng ulo natin. Hindi tayo sumusunod sa Ama. Hindi tayo sumusunod sa Panginoon. But in the example of Jesus Christ, He Himself came down, iniwan ang kanyang pagka-Diyos, hinubad ang kanyang pagka-Diyos, nagpakatao, naging alipin, sumunod sa Ama para maging ehemplo ng tao. And I will talk about it a little bit more mamaya. But gusto ko lang makita nyo na yung kanyang pagkakatawang tao ay tunay na pagpapakababa. Kaya wala tayong karapatan na magmalaki sa harap ng Panginoon. Wala tayong karapatan na magmalaki dahil tayo po ay talentado. Talentado kayo? Sino mga talentado dito? Maraming talentado dito. Iba-iba kayo ng talento. Iba-iba tayo ng talento. Diba? Iba-iba. Kaya wala tayong pwedeng ipagmalaki. Amen? Kasi siya mismo Diyos. And gusto ko maintindihan po natin na nang pasimula pa, andun na siya. Alam niyo pa, sabi ng 1 Peter chapter 1 verse 20, God chose Him as your ransom long before the world began, but now in these last days, He has been revealed for your sake. Sabi niya, long before the world began. Gusto ko maintindihan nyo na si Jesus, nung umpisa pa lang, hindi pa nililikha ang mundo, hindi pa nagkakasala ang tao, pinili na siya na tagapagligtas. Importante yon na maintindihan natin na nang pasimula pa, siya na yung tagapagligtas talaga. Hindi ka pa nagkakasala, hindi ka pa ipinapanganak, tagapagligtas mo na siya. Grabe. Bago pa magkasala si Eva at Adan, may tagapagligtas na. Bago pa naisipan ng tao na magkasala, kasama na sa plano ng Diyos that Jesus Christ, that's why we know Jesus exists before the world began. Kasi nandun na siya. Kaya alam natin na siya'y Diyos. He is 100% man and 100% God, na siya'y nagkatawang tao. Di ba? So mga kapatid, napaka-importante that we understand that Jesus humbled Himself. He became a man para sa iyo at para sa akin. Amen? Pangalawa, ang Panginoong Jesus ay itinaas. Sabi niya, therefore God elevated Him to the place of highest honor and gave Him the name above all other names, that at the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue declare that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Itinaas po ang Panginoon, and I will show you in a bit kung paanong itinaas ang Panginoon, but we need to understand na hindi joke yung ating ginagawa. Ang Panginoong Jesus being here with us na ating tagapagligtas. Kaya, hindi natin ginagawang mura lang ang Panginoong Jesus. Now, in the world, they'll just use the name of Jesus para lang pangmura. Diba? May nangyari, Jesus Christ. Para saan? Diba? We use the name of God in vain. When we pray, namanalangin tayo, Lord, thank you for this food and bless this food. In Jesus' name we pray. Amen. Wala tayong paggalang. But sabi dito sa talatang ito, His name was lifted up. Napaka-makapangyarihan ng Panginoong Jesus. And that's why when we sing it from our hearts, from our inner being, and we worship the Lord and lift up the name of Jesus. Amen? Kaya pag kumakanta tayo ng tungkol sa Panginoon, hindi natin basta kinakanta lang yan, kundi ito ay papuri at pagsamba sa pangalan ng Panginoong Jesus. Sabi niya, lahat ng tao ay luluhod. Siguro naman naka-experience na kayo ng napakaraming tao. Naka-attend na kayo ng, sino dito ang hindi pa nakaka-attend ng any conferences na meron tayo? Meron ba?
yung mga big gatherings sa mga Christians. Sino hindi pa nakapunta sa Jesus Reigns? Yan, may mga ilan na hindi nakapunta ng Jesus Reigns. You need to experience these gatherings of the Christians. Na kapag nagkantahan, parang dumadagundong ang lakas ng boses. It is the teaser. Napakakonti pa nga. Minsan, subukan nyong marinig yung mga at least mga nasa 10,000 to 20,000 people na umaawit. Napakasarap. And I feel like one day, when we all stand before God at nag-umpisang mag-awitan at sumamba sa Panginoon, wala ka talagang magagawa kundi lumuhod. Hindi mo kakayaning tumayo at magmalaki sa Panginoon, kundi bagkos ikaw ay luluhod at mararamdaman mo yung presensya ng Panginoon. Hindi mo mapipigilan ng iyong sarili. Hindi yung parang dito sa atin sa Rev minsan, na kumanta lang tayo, lumundag tayo, pagkatapos nagsasayaw tayo, and then that's it. And then when we're done, we're done. But I hope and I pray that you will experience na when you worship, there was really nothing else. Wala kang pakialam sa mundo, kundi ang pakialam mo lang ay yung kung sino ka sa harap ng Diyos at sino ang Diyos sa harapan mo. Now, when you start playing your instruments, when you start scratching those strings, and when you beat up those drums, you know it is the worship para sa Panginoon. Now, when you start raising your hands, talagang hinahumble ka o pinapakababa ka ng Panginoon. I hope that we will come into that experience one day. Pangatlo po, doon sa mga talata, sabi niya, though He was God, He did not think of equality with God. Kailangan nating maintindihan dito ay yung important o yung existence. Ibig sabihin lang po ng dalawang salita na yan, na si Jesus ay existing nung una pa, at siya po ay nag-exist dito sa mundong ito. Tunay na ang Panginoong Diyos ay lumakad sa lupang ito. Okay? Nasabi niya, though He was God. Okay? Gusto ko pong makita niyo yan, na kahit na po siya ay Diyos, ibig sabihin kung siya ay Diyos, nung pasimula pa, nandyan na siya. Okay? May mga paniniwala na si Jesus ay hindi Diyos. Na siya ay tagapagligtas lamang. At siya po ay nabuhay lamang nung siya ay ipanganak. Hindi po. Siya ay merong pre-incarnation. Ibig sabihin, nag-i-exist na siya noong pa, bago pa ang pasimula. Nakita natin sa mga talata kanina that Jesus existed before everything else because He is God. Amen? Pangalawa, makikita natin that He really existed sa mundo dahil siya ipinanganak. Sabi din sa talata, He did not think of equality with God as something to cling to. Instead, He gave up His divine privileges. He took the humble position of a slave and was born as human being. Ipinanganak, naging tao. Okay? Ibig sabihin, kung pinanganak, nag-umpisa sa tiyan, hanggang sa tumanda, naranasan ang lahat ng bagay. He did existed. Okay? Pero before, at the time, also na siya ay ipinanganak. Now, sabi ng Biblia, hula, before siya po ay ipanganak, sabi ni Isaiah, for to us a child is born. Ipapanganak. Sabi niya, may isang ipapanganak for us, para sa atin, ang isang bata, ang isang sanggol ay ipinanganak. To us, a son is given, and the government will be upon His shoulders, and He will be called Wonderful, Counselor, Mighty God. Mga kapatid, dito sa talatang ito, pinakita na siya ay ipinanganak, magiging tao, yung kanyang incarnation, and then at the same time, pinakita that He is mighty God. He is existing even before. He pre-incarnate, ibig sabihin siya po ay nabuhay o siya po ay buhay noong pa, bago pa man naganap ito. At siya po ay Diyos.
Kaya hindi pwedeng i-deny na siya ay Diyos. Dahil siya ay Diyos. Ang problema po ng mga, naalala ko nung ako po yung nag-aaral, nagkakaroon kami ng mga debate. Nate-televise pa kami nung mga time na yon. Ang pinagdidebatihan, si Kristo ba ay Diyos o hindi? Now, medyo misleading yung tanong. Okay? Kasi kung naiintindihan mo na siya ay, kasi ang paniniwala ng iba, siya tao lang. Yung mga Kristiyano naman, inilalaban, hindi, Diyos siya. Tama naman yung Diyos siya. Tama din na tao siya. Kaya ang tamang sagot doon, siya ay 100% man and He is 100% God. He pre-existed before and He existed as a man because that is the plan of God. Now, bakit ba, eto na tayo, bakit ba importante na mag-exist ang Panginoon, mag-incarnate ang Panginoon during that time? Bakit siya kailangang ipanganak? Una po sa lahat, dahil kailangang i-reveal ang Diyos sa atin. Hindi natin mai-experience. Ang sabi ng Book of John, sabi po ng Book of John, chapter 1, verse 18, chapter 14, verse 7 to 11, the only way man can see the Father is to know about the Son. Para makilala natin ang Diyos. Kasi nobody have seen God. Amen? Pag nakita mo ang Diyos, patay ka. Okay? And the only way to see and reveal, to be revealed God the Father is to see the Son. Yun yung sabi ni Jesus. Hindi lang yun. Pangalawa, to provide an example for our lives. Para maging ehemplo, to provide an example. The earthly life of our Lord is held up to us to pattern our living today. Kailangan po ito po yung pattern ng buhay na dapat ipinamumuhay ng mga mananampalataya. Without the incarnation, we would not have that example. Kapag kasi Kristo po ay hindi lumakad sa mundong ito, wala po tayong example. Binigyan ng batas ang tao, binigyan ng law ang tao, hindi nasunod ng tao. Sino lang ang nakasunod sa law? Si Jesus. Dahil ni minsan hindi siya nagkamali at hindi siya nagkasala. As a man, he experienced. Na-experience po niya ang lahat ng bagay. Kaya wala kang lusot sa Panginoon. At sabihin sa Panginoon, Panginoon, hindi ko kaya. Dahil ang Panginoon lumakad sa lupang ito na pagtagumpayan ng mga pagsubok, na pagtagumpayan ng tukso. Nagutom, natin pwede sabihin sa Panginoon na, Panginoon, Diyos ka kasi hindi ka nagugutom. Nagutom ang Panginoon, nauhaw ang Panginoon, nasaktan ng Panginoon. Umiyak ang Panginoon. Hindi lamang po yun, Jesus incarnated to provide an effective sacrifice for sin. Para magkaroon ng effective na sacrifice. Ano ibig sabihin nito? Without incarnation, wala po tayong Savior. Tandaan po ninyo, ang kasalanan, ang kabayaran ng kasalanan ay ano? Paano mamamatay ang Diyos kung hindi siya nagkatawang tao? Naintindihan natin? Jesus need to be man and need to live like man para siya'y mamatay. At sa pamamagitan ng kamatayan, pag siya'y naging tao, siya'y mamamatay, pero pinakita rin doon na hindi panghabang buhay ang kamatayan. Dahil ang Panginoong Jesus ay nabuhay mula sa mga patay. Amen? Kaya sinasabi niya that this is the example. Ito'y pinapakita ng Panginoon sa atin. Hindi lamang yun to provide effective sacrifice for sin, to be able to fulfill the Davidic kingdom. May hula. Ang sabi ng banal na kasulatan, sabi ng Panginoon, ang pangako ng Diyos kay David, na ang kanyang kaharian ay mananatili forever. May forever ba? Ang forever lang ay sa Panginoon. 'Di ba? Sinabi niya nung ipanganak si Jesus doon kay Maria, pag tinignan niyo po yung lineage, yung pinanggalingan, it came from the lineage of David. Hindi lang 'yon, to destroy the works of the devil. Alam natin 'yan. 1 John chapter 3 verse 8. Nung dumating ang Panginoon, the focus was on His coming, not on His resurrection as might be expected. Dapat naman talaga. Now, mga kapatid,
ang demonyo ay kailangan magapi sa pamamagitan po dito sa mundong ito. Naalala nyo po, in the Old Testament, ibinigay ni Eva at Adan ang authority. Una, binigay ng Diyos ang authority kay Adam and Eve. Tama? Sabi niya, you will have dominion. Ang problema, nakinig sila kay Satanas. Nung nakinig sila kay Satanas, ibinigay nila yung kapangyarihan nila o yung authority kay Satan. Kaya po, nung si Jesus Christ ay nasa wilderness, anong unang tukso ni Satanas sa kanya? Sabi niya, tumalon ka dyan and I will give you the power of this world. Na kay Satan yung power eh. But then, when Jesus Christ died on the cross, natapos lahat yon. Kaya ang sabi ni Jesus sa mga disciples niya before He left, all authority has been given to me, and now I give it to you. Kaya nasa atin, Satan is defeated. Satan is defeated. This is the works of the enemy na, mga kapatid, Jesus Christ came to destroy the works of the enemy. May kapangyarihan ng Panginoon para sirain. Alam nyo, si Satanas wala namang ibang magagawa yan, kundi subukan lang ng sirain tayo. Mawalan tayo ng gana sa gawain ng Panginoon. Yun naman purpose si Satanas. Para masira itong church, para masira yung pananampalataya natin. But Jesus Christ, as long as we are holding on to Jesus, we will always victorious. Amen. Hallelujah. Hindi lang yon, to be able to be a sympathetic high priest. Yan. He will be our high priest. Alam niyo po, kung hindi nagkatawang tao ang Panginoon, according to Hebrews chapter 4, verse 14 to 16, ang high priest po natin, ang Panginoong Jesus, naramdaman niya po yung kahinaan because He was tested. Pero hindi ibig sabihin, bumagsak ang Panginoon. Now, tandaan niyo po, God will never be tested. Tama? Kapag ang Diyos yan eh. He will never be tested. But the only time He can be tested, kapag siya po ay nasa katawang tao. That's why He was tested. But He was victorious. Kaya po, kailangan at importante itong bagay na ito. Importante that He will walk on earth. At panghuli, to be able to be qualified as judge. God the Father is not the judge. It's the Lord Jesus Christ. Paano natin alam? Sabi po ng talata, moreover, the Father judges no one. Diba? Sabi niya, the Father judges no one, but has entrusted all judgment to the Son, that all may honor the Son just as they honor the Father. Kaya po, kanina doon sa talata, sabi natin, He was lifted up. And whoever does not honor the Son, does not honor the Father who sent Him. Kaya importante na ang Panginoong Jesus ay iginagalang at nire-respeto natin. Because when you honor the Son, you honor the Father. And sabi niya, very truly, I tell you, whoever hears my word and believes in Him who sent me has eternal life and will not be judged, but has crossed over from death to life. Hindi daw mahuhusgahan kapag tayo po ay naniwala sa Kanya. Very truly, I tell you, a time is coming and has now come when the dead will hear the voice of the Son of God, and those who hear will live. For as the Father has life in Himself, so He has granted the Son also to have life in Himself, and He has given Him authority to judge because He is the Son of Man. Ano ibig sabihin? Sabi niya, ito yung title ni Jesus. He is the Son of Man. Tandaan niyo po, para makahusga ka, kailangan alam mo yung pinagdaraanan ng mga taong yon. Now, ang Panginoong Jesus ay tao. 100% man, like what I said, and 100% God. To be able, to be a qualified judge, okay? To be able, para maging qualified judge si Jesus,
though most of people, like what I said kanina, think of God, the Father, as the judge before whom all will appear, lahat tayo haharap sa Panginoon. The truth is, si Jesus po ang judge. All judgment will be executed by our Lord because He is the Son of Man. Ito po yung title na binigay sa Kanya. Bakit importante na si Jesus ay maging tao? So that He may put down all excuses people might try to make. Ibig sabihin po, para walang excuse ang tao at sabihin na, Panginoon ganito, Panginoon ganito. Walang excuse ang tao because He is the Son of Man. He walk on earth. He live on earth kapareho ninyo. Kaya napakahalaga na maintindihan natin sino ba yung sinasamba natin at pinaniniwalaan natin. And we don't just believe just because we believe. Maganda rin yun. That's what you call faith. But at the same time, it is important in our days today, in our generation today, na meron tayong alam na malalim para sa Panginoon, tungkol sa ating Panginoon. Amen? Napakahalaga na ang Panginoon ay maging tao. Para nang sa ganon, tayo po mga kapatid ay magkaroon ng ehemplo dito sa mundong ito. Now, panghuli, ito yung isang maganda. And this is where we put our hope. Amen? The promise of Christ's return. Sabi niya, itinaas ang pangalan ng Panginoon. Alam niyo po, one day, we will all stand before God. Lahat tayo tatayo sa harap ng Panginoon at magbibigay sulit sa lahat ng ating mga kasalanan. At hindi lang kasalanan, of course, kasama dito yung ating mga ginawa at mga hindi nagawa na dapat ay gagawin natin pero hindi natin ginawa. Sabi ng Biblia, sabi ni James, you who knew what is right and you do it not, to you it is a sin. Kasalanan yung bagay na hindi natin ginagawa. Kaya po kapag may excuse tayo, hindi ko alam yan, hindi ako gumawa niyan. Kasalanan pala yun. Madalas nag-excuse tayo kapag meron sinasabi sa atin na bagay na ating ginawa pagkatapos may palusot tayo. I remember. Sige, pwede naman siguro. May isang taong gumawa ng mali sa akin o sa amin. Pagkatapos, nangyari, kinuha niya yung pera. Okay? May kinuha siyang pera sa amin. I'm just being careful. Kinuha niya yung pera sa amin. Tapos, nung kinuha niya yung pera, ang sabi niya ay nagamit niya yung pera. Mukhang mababa yung kaso. Kasi nagamit lang niya. Sabi ko sa kanya, hindi mo siya nagamit lang. Kasi hindi mo pera yon, kinuha mo at ginamit mo. Ang tawag doon, pagnanakaw. Tama ba? You all agree with me? Pero pinabababa niya yung sentensya niya o yung kanyang, ginajustify niya yung kanyang kasalanan at sinasabi niya na nagamit niya lang yung pera. So nasabi ko, nagamit mo, asa na ngayon yung pera? Hindi na raw niya maibabalik. So kako, sa madaling salita, ninakaw mo yung pera. Hindi sa'yo kinuha mo. Madalas ganun tayo. Pinabababa natin yung kasalanan, pinabababaw natin at pinabababaw natin yung salita. Para nang sa ganon, hindi mukhang malaking kasalanan yung ating pagkakamali. Diba? So mga kapatid, one day, haharap tayo sa Panginoon at hindi na natin magagawa na magpa-excuse pa. And sabi niya, lahat tayo ay haharap sa Panginoon. Sabi niya, He was given the name above all other names, that at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth. And every tongue declare that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Babalik ang Panginoon. Now, yung iba sa inyo ay mauuna o iba sa atin ay mauuna. Hallelujah. Parang ayaw nyo, ha? Pero pag bumalik ang Panginoon, at the end of the day, lahat tayo haharap sa Panginoon. Amen? Lahat tayo magkikita-kita doon. Nung couple of days ago, meron ako na-meet na Korean sa bundok.
Matagal na siyang nasa Pilipinas at blah, blah, blah. Nagmi-minister, ganyan-ganyan. So, nice to meet you, nice to meet you. Tapos sabi niya sa akin, see you soon. Sabi ko, I don't know. Well, I hope I see you soon. Sabi ko sa kanya, sana magkita tayo uli. But anyway, kung hindi tayo magkita, I'll see you in heaven. Nagtawanan yung mga kasama niya. Kasi malay mo nga naman, di na kami magkita. But at least, I know we'll see each other in heaven one day. Amen? May mga mauuna lang, tingin kayo sa katabi nyo, sabihin mo sa kanya, magkikita tayo sa heaven. I'll see you in heaven. Diba? Sa mga kapatid, kailangan laging handa. That's right. One day babalik ang Panginoon. Babalik ang Panginoon. Makakaharap natin ang Panginoon. Amen? Lahat tayo haharap. So, bilang application para sa mga bagay na ito, bilang application, una po sa lahat, dahil sa ehemplo ng Panginoon, kailangan nating matutunang magpakababa. Ibig sabihin, umpisahan nating kahit pa konti-konti, magpakababa tayo. Matuto tayong mag-admit ng ating mga pagkakamali at bitawan na ang mga excuses na kapag may sinabing mali sa atin, tanggapin natin yung mali. Hindi yung pagka may sinabi sa iyo, kakasalita pa lang, meron ka na kaagad sagot. Nakita niyo ba sa mga anak natin yung minsan? Hindi lang sa mga anak natin, sa mga katrabaho natin sa opisina. Pero tayo din, pansinin nyo ang ating mga sarili minsan. Amen? Ang dami nating palusot. Ang dami nating lusot, mga kapatid. Kaya kailangan unti-untiin nating baguhin and let's catch ourselves, our tongues. Kapag ka parang palusot tayo ng palusot. Lalo na sa mga asawa natin. Sabi ng asawa ko sa akin, inano mo na naman ako eh. Wala na naman akong tama, hindi na naman tama yung sinabi ko eh. And I realized, talagang may mga pagkakataon na hindi pa tapos yung salita na isagot na natin. Kasi dahil ayaw natin. Amen? Kaya kailangan nating matutong magpakababa. Lalo sa mga bata, sabi niya, in the same way, you who are younger, young people, are you with me? Tama na munang games. Sabi niya, in the same way, yung mga bata, sabi niya, you who are younger must accept authority, the authority of the elders. Ngayon yung mga bata, ang galing sumagot no? Ang daming alam. Alam niyo kung bakit madaming alam? Palagi sa TikTok, mga video, yung mga napapanood sa YouTube na mga sagot, mga ideologies. Ang galing ng mga ideologies Pero hindi napag-isipan ng mabuti. Okay? Now, that's good. That's good. Yung mga anak natin natututo, ang daming alam. Kailangan nating i-correct, lalo na kapag may mali dun sa paniniwala nila. Now, that's one thing I'm trying to learn, lalo na sa mga anak ko. Dahil ang mga anak ko, pareho ko din, madaming alam. Of course, maprinsipyo yung mga, kapag mga strong personality, pagka medyo malalakas ang loob, dahil naturuan maging malakas ang loob, yung mga anak ko ganyan. Dahil naturuan ko maging leader, syempre, we're leaders, so kailangan nilang tumayo, kailangan ganon, ganyan. Isa yan dyan. Tinuturo ka, Asher. Diba? But sabi niya, in the same way, you who are younger must accept the authority of the elders. Amen? Sabihin mo dun sa katabi mo, accept the authority. At sabi niya, bihisan ninyo ang inyong mga sarili ng kababaan. Dress yourselves in humility as you relate to one another. For God, ito yung importante, for God opposes the proud but gives grace to the humble. Binibigyan daw ng biyaya ang mga nagpapakababa, yung marunong makinig. So humble yourselves under the mighty power of God, and at the right time, He will lift you up in honor. Give all your worries and cares to God, for He cares about you. Ang dami nating prinsipyo dahil punong-puno tayo ng problema sa buhay. So ang dami nating,
Yung iba, hindi, kakapit na ako sa patalim. Hawakan ko na lang yan. Ipupusta ko na lang yan. Load mo nga sa Gcash ko yan para maipusta ko dyan. Lalago yan. Lalago yan. Ayun, olats. Diba? Wala nang, lahat ng mga palusot gagawin. Nahuling nagsusugal, hindi, minsan lang naman. May lusot pa din. Huli na, may lusot pa. Diba? Mga kapatid, let us cultivate humility. Let us cultivate humility. Pinagbasa mo ng Bible, nagbasa ka na ng Bible, I just woke up Pero ang dami ng pinanood na videos. So many excuses. Let us humble ourselves. Amen? Let us humble ourselves to the authority. Marami sa atin, mas magaling sa authority. Mabuti nga ngayon, masunuri ng mga tao sa Maynila. Pag dumaraan ako dito ng mga pasado alas 10, tahimik na yung kalsada. Very good. Takot kayo kay Yorme, no? May curfew na. Takot kayo kay Yorme, ha? Very good. Very good. Very good. Mga pasaway na lang yung matatanda. Kaya inaagahan yung inuman, hindi na inaabot ng alas 10. Isang araw nadaan ako doon, aga ng inuman Ayos Yeah. Let us cultivate ourselves with humility. Number 2, live with eternal perspective. Mabuhay tayo na ang ating pananaw ay naandun sa ikalawang buhay. Amen? Sabi niya, but our citizenship is in heaven, and we eagerly await a Savior from there, the Lord Jesus Christ, who by the power that enables Him to bring everything under His control, will transform our lowly bodies so that they will be like His glorious body. Sino dito ang hindi niya gusto ang kanyang katawan? At feeling mo ay ikaw ay mataba. Ikaw ay payat. Ikaw ay kulukulubot ang balat. Feeling mo ang pangit mo. Tingin nga kayo sa katabi niyo. Sabi mo, sabihin mo sa katabi mo, sabi niya, sabi ni Lord, papalitan daw niya yung katawan mo one day. Sabi niya, so that they will be like glorious body. Okay? Hindi ko alam kung ang papalitan ng Panginoon ay puso mo o yung paningin mo, pero sabi niya, papalitan niya ang ating mga katawan. Amen? Anina, si Auntie Mary sabi sa akin, pumapayat ka, Pastor. Hallelujah! Minsan kasi hindi na ako makapagtali ng sintas. Pagtalikod ko, napinupulikat na yung braso ko. But sabi niya, papalitan ng Panginoon yan. We are not citizens of this world. Amen? So lahat ng kahirapan, lahat ng mga pinagdadaanan nyo, kung kayo ay inaatake ng anxiety nyo, ng depression nyo dahil sa mga problema, know this, that one day, all will pass away. Lahat ay lilipas. Hallelujah. Lahat ay lilipas. Hindi panghabang buhay ang hirap na dinaraanan mo. Hindi panghabang buhay ang karamdaman na nararamdaman mo ngayon. Hindi panghabang buhay na ikaw ay mukhang matanda. At hindi pwedeng habang buhay ng feeling mo mukha kang pangit. Dahil balang araw, babaguhin ng Panginoon lahat yan. Hindi ako nagsabi niya ng Biblia. Feeling mo tumatanda ka na ng husto, balang araw, pagdating mo sa heaven, ibig sabihin, pagka feeling mo ang tanda-tanda mo na ibig sabihin lang noon, malapit-lapit ka ng mapalitan ng katawan. Di ba? Kaya kailangan lang natin tingnan yung magandang perspective. Yung iba talagang pinipilit maging bata pa Kailangan mukhang bata, pinapabanat yung balat gano'n. Pagtingin mo dito, puro yung balat andito lahat kasi yung mukha nabatak gano'n. Tandaan nyo, kapag kayo tumatanda, ibig sabihin lang noon, malapit-lapit ng mapalitan ng inyong mga katawan.
Okay? Hallelujah! But live with eternal perspective. Live with eternal perspective. Mga kapatid, hindi po tayo citizen ng mundong ito. Hindi tayo taga rito. Di ba, no? Zoe? That's right. We're not from this world. God gave you access. God gave us access in heaven. Hallelujah. Because of the Lord Jesus Christ. Because of what Jesus Christ done on the cross. Not because of your works, but because of the Lord Jesus Christ. Pangatlo, yan. We need to extend forgiveness. We need to extend forgiveness. Alam niyo po, may kagaya ng kwento ko sa inyo kanina, meron pa ako isang kwento. Ito hirap din ako dito eh. Yung extend forgiveness minsan. May isa ding nanloko pa sa akin. Nagbigay ako ng 100,000 pang down payment sa lupa. Ang usapan namin, sa mga susunod na buwan, babayaran ko ng buo, blah, 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 blah. Anyway, finally, hindi nagkaayos dun sa lupa dahil yung mga kamag-anak niya, hinahabol yung lupa. So sabi namin, ayaw namin ng gulo dahil una, pastor kami. At dito sa area na to, kilala na pastor kami. So, hindi na namin tutuloy yung lupa. Sabi niya, nagamit ko na yung 100,000. Sabi ko, that's fine. Pwede ba na ibalik mo sa akin pag nabenta mo yung lupa? So true enough, nabenta niya yung lupa. Pero hulaan niyo ano nangyari. Hindi niya na binalik yung 100. At least na tumubo pa siya 100,000. Tapos tuwing makikita ko siya, tuwing pupunta ako ng Sambales at makikita ko siya doon sa kalsada, pigon na ako. Minsan gusto kong sagiin ng konti eh. Dahil doon sa inis ko, I'm just telling you na minsan talagang parang hindi ko. So, isinuko ko sa Panginoon yon. Sabi ko, Lord, patawarin mo ako and tanggalin mo tong inis na inis ko. Kasi inis na inis ako, naloko. Pero na-realize ko maraming beses na ako naloko. And recently, naloko na naman ako. And itinuturo ng Panginoon sa akin yung forgiveness. Na parang sinasabi ng Panginoon, Alex, kailangan mo matutong magpatawad. Kasi may mga times recently, nung yung huling panluloko sa akin, may mga times hindi ako makatulog eh. May mga times na hindi ako makatulog. Tapos tuwing nakikita ko, naiisip ko, nai-stress ako. But then God is telling me to forgive. Kasi hindi naman joke yung mga perang naloloko sa amin. Pagka minsan nga, iniisip ko, we struggle on this, and ito yung ginagamit ng kaaway ngayon para we fall. But anyway, this is something that I am learning recently. To extend forgiveness. Extend forgiveness to people. Simple lang, kunyari dito, sabihan mo ako ng kahit anong salita gusto mo sabihin sa akin, bato na ako dun eh. Hindi ko masyadong papansinin. Pero yung dito sa part na to ngayon, and that's what God is teaching me. May mga times pa yung mga pastor pa yung nanluloko. And God is telling me to extend forgiveness. And yeah. So, let us extend forgiveness sa mga tao na nakapaligid sa atin. Sabi niya, bear with each other and forgive one another. If any of you has a grievance against someone, forgive as the Lord forgave you. Diba? Ito yun. Forgive as the Lord forgave you. Magpatawad tayo kung paano tayong pinatawad ng Panginoon. Amen? Na siya, Diyos, pwede naman, God will exist without us. Amen? But we will not exist without God. Sabi nga nung isang napanood ko, mahilig din ako manood. Sabi niya, nung likhain daw ng Diyos ang mga isda, kinausap niya ang dagat. Nung likhain niya ang hayop at mga puno, kinausap niya ang lupain. Kaya nung nilikha niya ang tao, kinausap niya yung kanyang being when He said, let us make man in our own image.
Ang isda, hindi pwedeng mabuhay nang wala ang tubig. Ang mga hayop at halaman, hindi pwedeng mabuhay nang wala ang lupa. Ang tao, hindi pwedeng mabuhay na wala ang Diyos. Ang dagat ay pwedeng mag-exist kahit walang isda. Ang lupa ay pwedeng mag-exist kahit walang puno. Ang Diyos pwedeng mag-exist kahit wala ang tao. Pero ang tao hindi pwedeng mag-exist kung wala ang Diyos. At hindi lang yun, nung tayo'y nagkamali, pinatawad tayo ng Panginoon. He provided the salvation for us. And so, we need to learn to forgive as the Lord forgave us. Amen? So sabihin mo sa katabi mo, patawad ka na. At panghuli, ito po para sa lahat, especially sa ating worship team, sa mga nagsiserve. Guys, are you still with me? Panghuli na to. I'm closing. Let us serve with higher purpose. You can have purpose in the things that you do. Yung pagtugtog, you can have purpose. Definitely, you can say, well, I just want to learn. Or I just want to practice my skills. Or pwede mong sabihin, sabi ni pastor, maglinis kami sa church. O sabi ni pastor, gawin namin to, ito, ginagawa ko to, ganyan-ganyan. But then, if you serve with higher purpose, when you look and think of eternity, because that is the higher purpose, mas may meaning ang buhay natin. Sabi niya, now when David has served God's purpose, in his own generation, he fell asleep, he was buried with his ancestors, and his body decayed. Nung iserve na ni David yung kanyang purpose sa buhay, namahinga siya. Alam niyo, ang sarap mamahinga. Ang sarap ipikit ng mata. I believe. Ang sarap ipikit. Nakakita na ako ng marami na akong taong nakitang namatay. Marami na akong nakitang mga namatay na sa kanilang pagpikit ng mata, may iba na ang pagpikit nila ng mata, they have regrets. Pero may mga nakita akong pumikit ang mata na may ngiti dahil yung kanilang pagpikit, wala silang pinanghihinayangan. They have served their purpose. They have served their purpose. So serve with higher purpose. Maglingkod tayo na ang ating tinitingnan, na ang ating buhay, na ang ating pinaglilingkuran ay yung Diyos na lumikha sa atin, yung Diyos na nagligtas sa atin, yung Diyos na nagbigay ng kahulugan sa buhay na meron tayo ngayon. Serve with a higher purpose. Let us all stand. Tayo po lahat ay tumayo.